Meron po daw sinasabing big-time rollback sa petrolyo ngayong umaga. Sa anunsyo po ng mga oil companies, 9 pesos and 4 centavos po ang maaaring ibawas po sa diesel at halos 4 pesos naman ang ibabawas sa gasolina. Meron din po rollback daw na halos 10 hanggang 12 pesos sa kerosene. At ayon pa rin po sa DOE, ito'y ayon sa galawan po ng presyo sa world market. Pero nangangamba po rin po ang ahensya na baka sumipa ito ulit. At dahil yan sa report na muling sinarhan ng Strait of Hormuz kung saan po dumadaan nga ang mga inihahatid na petrolyo. Bumalik naman sa mahigit 61 pesos kada US dollar ang palitan ng piso kontra dolyar matapos po itong humina sa ika-4 na sunod na trading day. Nagsara po ang piso sa 61 pesos at 12 centavos kada dolyar nitong Lunes mula po sa 60 pesos at 77 centavos noong nakaraang linggo. Ayon sa mga ekonomista, lumakas ang dolyar matapos magpahiwatig ang US Federal Reserve na maaaring panatilihing mataas ang interest rates sa mga susunod na buwan. Kasabay po niyan, bumagsak din ang Philippine Stock Exchange Index ng mahigit 100 puntos dahil sa pangamba ng mga mamumuhunan sa paglabas ng kapital at paghina ng piso. Sa kabila naman yan, itinaas po kamakailan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key interest rates bilang bahagi ng mga hakbang upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Humihingi po naman ang pamahalaan ng hanggang $1.5 billion na pondo mula sa Asian Development Bank para suportahan umano ang mga programang tutugon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, gagamitin daw ang pondo para po sa Uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Framework ng Administrasyong Marcos. Layunin po ng naturang programa na mabawasan daw ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at ilang pang economic shock sa mga Pilipino, lalo na sa mga vulnerable sector. Nauna pong sinabi ng Budget Department na mangangailangan ng hindi bababa sa 155 billion pesos ang mga programa sa ilalim po ng Uplift. Kabilang po ang Pilipinas sa 15 bansa sa rehiyon na humihingi ng tulong pinansyal mula sa ADB kaugnay po ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Inatasan naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay po ng mga insentibo upang makahikayat ng mas maraming semiconductor at maging artificial intelligence o AI investment sa ating bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mataas na prioridad ng administrasyon ang pagpasok ng mga kumpanyang ito dahil sa posibilidad ng mas maraming trabaho, teknolohiya at maging paglago ng ating ekonomiya. Layunin din ng pamahalaan na gawing semiconductor at AI hub ng Asia ang Pilipinas sa pamamagitan ng Luzon Economic Corridor at iba pang investment initiatives. Kasabay nito, target naman ng semiconductor at electronics industry na mapataas po sa 110 billion US dollars ang electronics exports ng ating bansa pagsapit ng taong 2030. Mahigit 50 kumpanya na rin daw ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa Pac Silica sa New Clark City na inaasahang magiging kauna-unahang AI-focused industrial hub sa Pilipinas. Maglulunsad po naman ng initial public offering ang data center unit ng PLDT na Vitro Incorporated sa Philippine Stock Exchange upang makalikom ng hanggang 24.2 billion pesos. Ito'y bahagi po ng balaki ng PLDT na ibenta ang halos kalahati ng pagmamayari nito sa kumpanya habang nanatiling may malaking bahagi pa rin po sa negosyo. Aalok po ang Vitro ng higit sa 1.9 billion shares at magiging kauna-unahang digital infrastructure REIT na maililista po sa bansa. Pinubuo po ang paunang portfolio nito ng 8 data centers at itinuturing itong pinakamalaking data center operator sa Pilipinas sa kasalukuyan. Ayon sa kumpanya, magbibigay po ang listing ng pagkakataon sa mga mamumuhunan na makilahok sa lumalawak na digital economy habang makakatulong din ito sa PLDT na makalikom ng karagdagang pondo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.